Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa kasaysayan nga ng sangkatauhan mga ka-horror, ang talisman at medalyon ay hindi lamang simpleng palamuti, kundi mga simbolo ng pananampalataya, proteksyon at kapangyarihan. Ang talisman ay kadalasang nililikha upang magdala ng swerte, tagumpay, o kaligtasan mula sa kapahamakan. Samantalang ang medalyon ay naglalaman ng banal na imahe o simbolo na nagsisilbing gabay at kalasag laban sa kasamaan. Sa kulturang Pilipino ay pareho itong pinahahalagahan bilang tagapagdala ng lakas, biyaya at espiritual na proteksyon. Mula pa nga noong unang panahon mga ka-horror ay naniniwala na ang tao na may mga bagay na kayang magdala ng swerte, proteksyon at gabay sa kanyang buhay. Ang bawat kultura at relihiyon may mga anyo ng bagay na itinuturing na sagrado o mahiwaga. Dalawa sa pinakapopular at madalas na pinagkukumpara ay ang talisman at medalyon. Sa unang tingin, maaaring isipin ng marami na pareho lang sila. Pareho lang sa isinusuot o dinadala upang may makamtan. Ngunit kung sisilipin natin ang masinsinan mga ka-horror ay makikita natin na malalim ang kanilang pagkakaiba sa pinagmulan, sa anyo, sa gamit at sa mismong bisa na ibinibigay nila sa taong nagtataglay nito. Ang talisman mga ka-horror ay isa sa pinakamatandang konsepto ng bagay na espiritual. Sa sinaunang Ehipto, ginagamit ang mga ankh at mata ni Horus bilang talisman upang magdala ng buhay at proteksyon laban sa masasamang espiritu. Sa Babylonia at Gresya, ang mga sundalo ay may dalang talisman bago lumaban sa mga digmaan. Naniniwala silang magbibigay ito ng dagdag na lakas at tagumpay. Sa iba't ibang bahagi ng mundo mula sa Asia hanggang Europa, laging may bersyon ang talisman. Maaari itong isang bato, isang kristal, isang piraso ng kahoy o kahit isang papel na may kakaibang guhit. Ang talisman ay walang partikular na anyo, maaaring simple o ordinaryo sa paningin, ngunit kapag nabigyan ng ritual o orasyon, ito'y nagiging makapangyarihan. Samantalang ang medalyon mga ka-horror ay mas kilala sa kontekstong Kristiyano, partikular sa simbahang Katolika. Noong gitnang panahon sa Europa, lumaganap ang mga medalya na may mukha ng mga santo, krus o mga banal na simbolo. Pinakamahusay na halimbawa nito ay ang medalyon ni San Benito, isang bilog na metal na may krus at mga salitang Latin na nagsisilbing panlaban sa tukso, demonyo at kulam. Ang medalyon ay halos palaging may relihiyosong kaugnayan. Ito'y hindi basta bato o kahoy na hinulma, kundi isang bagay na sinadyang gawin at kadalasang pinapabanal ng pari o albularyo sa pamamagitan ng dasal. Sa layunin at gamit mga ka-horror ay malinaw ang kanilang pagkakaiba. Ang talisman ay nakatuon sa pang-akit ng swerte, pag-ibig, tagumpay, kayamanan, kalusugan at lahat ng mabuting bagay na maaaring hilingin ng tao. Kung nais ng isang negosyante na lumago ang kanyang kita, maaaring gumamit siya ng talisman na yari sa mutya ng saging o isang kristal na sumisimbolo ng kasaganaan. Kung isang mangingibig naman ang naghahanap ng katuwang, maaaring gumamit siya ng talisman na konektado sa bulaklak, buwan o puso. Sa madaling sabi, ang talisman ay tulad ng magnet na humihila ng positibong enerhiya patungo sa nagsusuot nito. Samantalang ang medalyon naman mga ka-horror ay nakatuon hindi sa pag-akit, kundi sa pag-iwas. Ang pangunahing gamit ng medalyon ay proteksyon. Isinusuot ito upang hindi tablan ng malas, hindi mapasukan ng masasamang espiritu,
hindi mamatay sa aksidente o hindi mapinsala ng kulam at barang. Para itong kalasag na nakasabit sa dibdib ng tao. Hindi ito humihila ng bagong oportunidad, kundi pumipigil sa mga panganib at masasamang enerhiya na lumalapit sa nagsusuot. Kaya't makikita natin mga ka-horror na kung ang talisman ay bukas para sa lahat ng layunin, ang medalyon ay mas tiyak at espesipiko. Proteksyon laban sa masasama. Kung susuriin naman natin mga ka-horror ang kanilang anyo, kapansin-pansin din ang pagkakaiba nito. Ang talisman ay maaaring maging kahit ano. Pwedeng isang maliit na bato na pinulot sa ilog, isang kahoy na kinuha sa bundok, o isang singsing na minana sa ninuno. Pwede rin itong maging papel na may kakaibang inskripsyon o isang maliit na bote na may lamang pulbos, langis o halaman. Ang talisman ay malawak at walang limitasyon sa itsura. Sa kabilang banda, ang medalyon ay halos palaging yari sa bakal at isinusuot sa leeg. Karaniwan itong bilog o oblong na bidisenyo ng santo, krus o banal na imahe. Dahil dito, madaling makikilala ang medalyon bilang relihiyoso, samantalang ang talisman ay maaaring magmukhang ordinaryong palamuti lamang. Pagdating naman mga ka-horror sa ritual at debosyon, iba rin ang pamamaraan ng pagpapalakas sa kanila. Ang talisman ay kailangang i-charge o lagyan ng enerhiya. Maaaring ibinibilad sa araw, ibinababad sa ilalim ng buwan, dinadasalan ng esoteriko o sinusunog ng insenso upang tumanggap ng puwersa. Ang bisa nito mga ka-horror ay nakasalalay sa ritual na ipinataw dito at sa mga intensyon ng gumagamit. Samantalang ang medalyon ay pinapalakas sa pamamagitan ng panalangin at basbas. Maaari itong ipagkaloob sa isang misa, idinadaan sa kamay ng pari, o tinatatakan ng mga lihim na orasyon ng isang albularyo o antingero. Dahil nakaugat dito ang relihiyon. Ang bisa ng medalyon ay higit na nakasandal sa pananampalataya ng nagsusuot at sa kapangyarihan ng Diyos o ng banal na nilalang na nakaukit dito. Kung ihahambing ang kanilang bisa ay malinaw ang kanilang pagkakaiba. Ang talisman ay parang ilaw na gumagabay at humihila ng magagandang bagay papalapit, habang ang medalyon ay parang anino ng bantay na humaharang at lumalaban sa lahat ng bagay na nagbabanta. Ang isa ay nagsusulong ng pagpunlad, ang isa ay nagsisiguro ng kaligtasan. Kapwa sila mahalaga, ngunit magkaiba ang direksyon na tinutugunan. Sa kulturang Pilipino mga ka-horror ay parehong kilala ang mga konseptong ito. Ang mga mutya na matatagpuan sa ilog, bundok at kagubatan ay maituturing na talisman. Ang mutya ng saging, mutya ng tubig at mutya ng kawayan na ginagamit upang makaakit ng kayamanan, swerte o lakas. Samantalang ang mga medalyon gaya ng kay San Benito ay isinusuot ng mga deboto upang hindi sila lapitan ng aswang, mangkukulam at masamang espiritu. Sa pananampalatayang Katoliko, maraming pamilya ang may nakatagong medalyon sa kanilang bahay o isinusuot ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na kung madalas maglakbay o humaharap sa panganib. Sa huli, ang talisman at medalyon ay parehong sagot sa iisang pangangailangan ng tao. Ang pagnanais ng kasiguruhan sa isang mundong puno ng hindi inaasahan, ngunit magkaiba ang kanilang landas. Ang talisman ay para sa mga naghahangad ng dagdag na biyaya, ng pag-angat, ng positibong enerhiya na nag-aakay sa kanila sa nais nilang marating. Samantalang ang medalyon mga ka-horror ay para sa mga nagnanais ng matatag na pananggalang, ng proteksyon laban sa masasamang bagay na hindi nila kontrolado. Ang isa ay parang bukas na pintuan na nag-aanyaya ng bagong pag-asa. Ang isa naman ay parang saradong pinto na nagbabantay laban sa panganib. Kung itatanong nyo naman mga ka-horror kung maaari bang tanganan ng sabay ang dalawang ito, ang sagot ay oo. Maaari talagang pagsamahin ng isang tao ang pagsusuot ng talisman at medalyon. Ang talisman ay nagsisilbing pang-akit ng swerte, biyaya at positibong enerhiya, habang ang medalyon naman ay nagsisilbing pananggalang laban sa mga malas, panganib at masasamang espiritu.
Kapag pinagsama ay nagiging balanse ang hatid nila. Liwanag na umaakay sa tagumpay at kalasag na nagbabantay sa ligtas na paglalakbay. Ang kapangyarihan ng dalawang ito mga ka-horror ay hindi lamang nakasalalay sa mismong bagay, kundi higit sa lahat sa pananampalataya at intensyon ng taong nagtataglay nito. Sapagkat ang isang talisman na walang pananalig ay mananatiling bato lamang, at ang isang medalyon na isinusuot ng walang tiwala ay magiging simpleng palamuti lamang. Ngunit kapag sinamahan ng pananalig, paggalang at tamang paggamit, ang talisman ay nagiging gabay sa landas ng biyaya at ang medalyon ay nagiging matibay na kalasag laban sa lahat ng anyo ng kasamaan. Palagi nyo lang tatandaan mga ka-horror na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pananampalataya ng nagsusuot. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.